Hello mga Beshuwap. So today's video, magluluto tayo ng laing. First time ko magluluto nito. So meron tayong dried leaves ng gabi dito. May laman ng gabi. Tapos sibuyas, bawang, luya. Meron tayong sile. Tapos, ang tawag dito? Lemongrass or tanglad. May hipon. Tapos gata. Tapos tuyo. And then salt and pepper. So first time ko magluto nito. Lulutuin ko muna tong daing para alam nyo na. So let's do this mga besh. Kasi nakalimutan kong bumili ng dilis. Mas masarap sana kung dilis yung ipapares mo dito or sasahog, ganun. Kumiyo marimar. Amoy palang ulam na. So naprito ko na siyang lahat. Anong crunching niya. Tingnan nyo. Oh. Ang sarap. Di maalat. Sarap nito sa kanin. My gosh. Mapapakanin ata ako. So, dito sa pinagprituhan natin, lagyan natin sibuyas, bawang at luya. Para maglasa yung daing. Ang sarap. Hindi siya maalat kasi wala siyang lasa. Walang kaalat-alat. Lagyan natin ang ating hipon. Siyempre, lalagyan natin salt and pepper yan. Yan, lagay na natin yung laman ng gabi. Ito muna yung unang lulutuin natin. Sa amin kasi pag naggata ng gabi or ng laing, may gabi talaga, yung pinakang laman niya. So, papalambutin ko muna. Tapos, saka ko lalagay yung gata at saka yung gabi. Yung dried gabi natin, binabad ko siya sa tubig. Lagay na natin. Matutunaw din yan. Hindi ko na siya pinaliit kasi matutunaw din siya. Tapos lagay natin ang gata. Dalawa yung gatang binili ko para just in case magkulang. Ay, hindi ko nakaluto. Shucks. Lagay muna natin. Lagay natin yan. Tapos, lagyan natin ng tanglad. Mamaya na yung sili. Takpan muna natin para maluto siya. Yan. Tsura niya mga besh. Amoy palang aba ay ulam na pagkasarap. So, dadagdagan na natin ng gata kasi wala na siyang gata. Kasi dapat medyo matagal itong maluto para yung dahon sobrang lutong-luto na. Buti na lang talaga. Dalawa yung gatang binili ko. Isang maliit, isang malaki. Kasi nga, sabi ko dapat gatang-gata ay ano na siya. Lasang-lasa yung gata, yung nagmamantika. Ganun! Tapos lagyan na natin ng sili. So, ito na ang ating laing. Kulang pa sa luto. Pero ang sarap niya ng mga beshop. Aray, natikman ko na siya. Lekker. Papaanuhin ko pa siya kasi di pa masyadong luto yung leaves o anong dahon. Ito na yung ating laing at itatoppings ko yung ating nilutong tuyo. So, tara, let's eat mga Beshiwaps! The next day. Hello mga Beshiwaps! So, magluto tayo ng gulay. Huwag puro karne. So, yung gulay natin ay parang chop suey. Repolyo, carrots, at saka broccoli with chicken liver at saka shrimp. So, nilagay ko na, ginisa ko na yung sibuyas at bawang, and then itong ating shrimp, lagyan natin ng salt and pepper, tas pangpalasa. Salt and pepper na siya, pangpalasa. Dapat medyo luto yung shrimp natin kasi itatoppings na lang natin yun. Ito palang ating chicken liver, adobo na, recycle ko na lang kasi di naman kinain ni Opa, so halo na lang natin sa gulay. Yan, so naset aside na natin yung ating shrimp. Lagyan natin ating gulay. Yun na yung carrots kasi matagal maluto. Lagyan natin ito. Konti lang. Tapos, konting tubig. Lagay natin ating broccoli. Parang steam lang natin ito. Saglit lang to, mga 5 minutes. Tapos ahunin para hindi ma-overcook.
Nagluto din pala ako leche flan at feeling ko luto na to. I-off na natin. At papalamigin. Nilagay ko na din pala yung ating repolyo. Madali lang din maluto yan. Same na ang ating broccoli. Aside ko na rin tong broccoli kasi ma-overcook. So ito, lalagyan natin ng slurry bago natin ibalik ang ating broccoli at yung ipon at atay. Ito ay cornstarch. Pangpalapot sa sabaw. Ayan. Oh, diba? Ang sarap! Ayun. Kailangan natin ng apoy. Balik na natin ang broccoli. At ang ating shrimp and atay. Ay. Gulay ho na nilagyan ng kaunting atay ho na nilagyan ng kaunting gulay. Ang sarap. So, tara mga beshwap, let's eat! Luto ng ating hapunan. Masarap to sa kaning mainit. Ang hirap po pakainin ng gulay ng aking alaga. Grabe. Parang bata. So, that's it for today's video mga beshwap. At luto na rin ang ating dessert leche flan. Papakita ko sa inyo leche flan mamaya. 2,000 years later. Hello mga beshwaps! Kamusta kayo? So, siguro nagtataka kayo bakit bihira ako mag-vlog or upload. Wala lang, tinatamad ako. Pag hindi kasi ako nagbablog, ito yung ginagawa ko. Ayan, nagkukulay ako. Kasi tingnan nyo naman yung weather, oh. Walang araw, makulimlim lang, malungkot. So, tapos, ayun, ilang araw na ako may sakit. May trangkaso ako. Parang Monday, ganito na yung pakaramdam ko, di ko lang iniinda. Tapos, Tuesday, ayun, doon ako nag-umpisang lagnatin. So, ayun, kahit nilalagnat, kahit may trangkaso, kailangan mo magtrabaho. Gusto ko lang talaga matulog at kumain. Pero, syempre, hindi naman pwede yun, wala mag-iintindi kay Opa. So, maaga pa naman, kaya ito, naglilibang muna ako. Alam niyo naman, tuwing alas 6 kami kumakain ng hapunan ni Opa. Dapat may extra ako ngayong Saturday. Magtutour guide ako dun sa isang follower ko na taga Hawaii. Pero ang problema kasi, ito nga may trangkaso ako. Halata naman sa boses ko. Kaya kinancel ko. Pero binigay ko dun sa kaibigan ko para naman di sila ma-disappoint. Kasi minsan na nga lang pumunta dito tapos may nangako itutour tapos di naman maitutour. So ganun, huwag kayong magka-cancel ng within the day kasi nakapag-appointment na kayo sa tao. So, nung pakiramdam ko, hindi ko talaga kaya, Wednesday pa lang ata or Thursday, nag-cancel na ako, naghanap na ako ng kapalit ko. Kasi nakakaya naman sa tao. Eh. Ganon dito sa Netherlands. Yun yung isang natutunan ko. Aside from maging mabait. Pag may nakakasalubong ka sa daan, mag-hi ka or hello, kahit di mo kakilala. Tapos, nature talaga nila yung mabait. Pag nasa grocery ka, syempre matatangkad sila, ikaw pandang, ako pandang. Pag hindi ko kaya, nakikisulo ako and then okay naman sila. Ganun, pag magtatanong ka, mostly mababait ang Dutch na nai-encounter ko. Meron din namang mga hindi, pero mostly, mas marami yung mabait. Nahirapan ako magsalita. Ayun, tsaka talaga kung hindi ako nagbablog mga beshwap, it's either nanonood lang ako or eto nagkukulay ako mga besh. Ganun. So, huwag kayo mag-alala, okay pa naman ako. Kaya, ipag-uwi ko at marami akong vlog. Tsaka, ayun, medyo stress din kasi hindi ko talaga alam saan ko kinukuha yung pera pang paggawa ng bahay. Inaasa ko na lang talaga kay Lord na parang, Lord, ikaw na bahala. Lord, I know you will provide. And ayun, nakakatawa kasi bago ko matulog, dinadasal ko, Lord, mauubos na yung pangpasahod ko sa mga tao ko. Bigyan mo naman ako ng blessing or ng tao na magpapahiram sa akin na walang tubo, ganyan. The next day, meron na. So, talaga mga beshwap, napaka-powerful ng prayers. Kaya, huwag natin kalimutan magdasal every night bago tayo matulog. Kahit simpleng dasal lang, tapos lagi tayong magsimba kung may time tayo. Ako, diba, pag Sunday, nasa city, nagsisimba talaga ako. Kahit gumimik ako ng Saturday, Sunday, nagsisimba talaga ako. Kasi, minsan ka na nga lang makapunta sa city, diba? Dito kasi, meron naman dito every Sunday. Kaso Dutch, syempre, hindi ka naman masyadong maiintindihan. Hirapan na talaga ako mga besh. So, yun lang pala and bye for now. Sorry, nababawi na lang ako sa mga susunod
nakikita nyo naman yung sitwasyon dito na autumn na, naglalagas na yung mga dahon, tapos yung kulay ng kapaligiran nag-yellow, orange, and brown, red na gano'n. Maganda yung autumn season, pero mahirap kasi ito na yung mga time na nagkakasakit na ako hanggang winter. And by the way, this is my last autumn and last winter. Alam niyo na bakit? Surprise na lang yun. Ang hirap talaga mga beshi. Bye-bye muna. The next day. Good morning everyone, happy weekend. So ngayon ay Saturday at medyo okay na ako. Dapat may extra ako ngayon. Magtutour ako sa Amsterdam, sa Utrecht at saka sa Sandam. Pero since hindi pa rin okay ang aking pakiramdam, dito muna ako sa bahay. Nagpabili ako ng orange sa anak ng amo ko. Aba, dalawa ang binili. Sabi ko isa lang Ayan, tapos since mabait sila, eto. Lutuan ko sila ng lumpia, merienda nila. Dinalaw kasi nila si Opa ngayon. So, dahil binila nila ako ng orange, ganting palaan natin. Oh my God, sunog na. dahil tanghalian ng mga beshop. So, ito, nagluto ako ng tuyo. Nagkikrib ako sa tuyo, lumpia, tsaka ano to? Pritong sabaw. Ayan, yung binili ko pa. Pero pa kasi akong sabaw ng sinigang na hipon. Tapos yun na lang kakainin ko, tsaka yung tuyo. Si Opa naman, ang kanyang tanghalian. So, makulimlim ang panahon. Pero at least, hindi ganun kalamig, hindi mahangin. Malamig pero hindi mahangin, mga beshiwaps. Ganiri ang buhay kahit ikaw ay may trabaho, so kailangan mo magtrabaho. Later. So, ayan mga beshiwap, natapos na naman ang isang araw ni Inday. Sorry na, ching ako. Kakatapos lang namin ng hapunan ni Opa. So, yan, kahit may sakit, masama ang pakiramdam, pag nag-abroad ka, kailangan mo magtrabaho. Hindi pwede yung hilata ka maghapon. Pero pagkatapos naman to, wala na akong gagawin. Pwede na akong humiga. Ayun na, ching ako, di ako makatapos-tapos. So, yun lang mga beshiwap. And, lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. Talagang masama pa rin ang pakiramdam ko mga besh. And hopefully, bukas okay na ako. Aba, Monday pa ako ganire, ay linggo na bukas. Diyos ko po, Mio Marimar. Ano na bang buhay, are?